Hello guys, kumusta po kayong lahat? So ngayon guys ay meron lang tayong sasagutin na tanong dahil may nagtanong doon sa kabila nating channel pero dito natin sasagutin at sana mapanood niya to ang sagot sa tanong niya. Idadrop lang natin itong link sa video na to doon sa comment niya para mapanood niya to kasi ang ina-upload ko kasi doon sa channel na yon is hindi na about mga caregiving, mga reaction videos na yung ina-upload ko doon sa channel na yon. So, dito, sana mapanood niya to dahil nakita niya kasi na doon kami sa nursing home at nag-a-assist kami ng mga matatanda, naglilinis. Although hindi naman talaga caregiver ang tawag sa amin. Mga ano lang kami, nursing aid kasi hindi naman kami nag-aral ng caregiver. Pero doon sa Taiwan, pinag-aral kami ng ano, may mga klase kami doon na turuan kami paano ano, about caregiving. So, siguro pwede na rin caregiver yung tawag sa amin. So, yun, yung tanong niya. Nag-a-apply po daw kasi siya papuntang Taiwan. So, sa mga pupunta ng Taiwan at pupunta sa nursing home, sana mapanood niyo to para may idea kayo. Kasi galing po ako doon as nursing aid or nag-caregiver kami. Ah, Unang tanong niya is, ilan po daw ang pasyente ng isang nursing aid or isang caregiver doon sa nursing home. So, sana wag po niyo ikumpara sa mga caregiver doon sa mga Canada, sa mga Australia, sa US, dahil iba po yon. Doon sa Taiwan, iba po. So, ang totoo talaga, maniwala kayo sa hindi, ang hawak namin na pasyente ay 18. 18. O baka mamangha ka o aayaw ka na sa iyong inaplayan. So, 18 ang hawak namin na pasyente. Ang gagawin namin dyan, sa pagpaligo, tulong-tulong kami magpapaligo niyan pag umaga. Pero after that, yung 18 na yan, yung tatlong kwarto na yan sa ward, kung doon ka ma-assign, is responsibilidad mo yan, yung tatlong room na yan. Kasi ang ano mo diyan, yung mga pakakainin, hindi naman lahat pakakainin. Susubuan kasi meron namang iba na naka-NGT. So, anuhin mo 'yun, i-feed mo 'yun ng gatas. So, wag kang mag-alala dahil meron ding tagapagatas. So, ang gagawin mo doon sa mga naka-NGT is palitan mo lang ng diaper. Sa isang araw, ah, 3 beses kayo magpalit-palit ng diaper. So, pero i-check mo palagi kung basa or ano, basta yan yung mga gagawin mo. Yan yung responsibilidad mo sa assignment mo in that day. Yung tatlong kwarto na yan, 6 ang sulod sa isang room, so 18. So, assignment mo yan, responsibilidad mo yan, yung mga pasyente dyan. So, dapat ma-assist mo yan ng mabuti. So, ang gagawin mo dyan, nagpalit ka ng diaper, at sa umaga kasi, tulong-tulong paligo, di ba? Tulong-tulong yan paligo. So, hindi mo kayang suluhin yan ang 18. Pares-pares kayo yan mapaligo, tag-dalawa. Tapos, pagtapos yan paligo, yung mga kumakain pa, yung nasa wheelchair na kaya pa nilang kumain, magsubo, pagkatapos mo yan bihisan, pagkatapos maligo, isakay mo yan sa wheelchair, dalhin mo yung lahat ng mga gamit niya, tubig niya, tissue niya, yung towel niya, pamunas, at dalhin mo doon sa sa labi para manood sila doon ng TV habang nag-aantay sila ng lunch. Kasi after yan maligo, hatid mo doon, mag-aantay sila ng lunch. Tapos after ng lunch, ibabalik mo din sila sa kwarto. I-check mo kung basa yung diaper nila, may dumi sila, papalitan mo. At ipalastar mo doon, yung iba, kailangan itali. So, itali yung iba na kailangan. Kasi mayroong mga pasyente na sobrang likot, sobrang, tatalon sa higaan. So, yan yung realidad doon sa experience namin sa trabaho. So, sana mapanood mo to para makakuha ka ng ideya kung sa nursing home yung bagsak mo. Pero, hindi lahat ng nursing home ay ganito kadami ang hawak na pasyente. Yung alam ko, yung ibang nursing home ay meron lang silang
Puwedeng 18 din ang hawak nila, pero dalawa sila. Kami kasi sa 18 na 'yan, kami lang mag-isa. So, dapat maingat ka sa trabaho dahil yung ibang mga pasyente ay ano, maselan yung mga balat. Kaya 'pag hawak mo, tingnan mo, obserbahan mo yung pasyente mo na merong ibang mga matatanda na sobrang selan yung balat. Kunting gano'n mo lang ay napupunit na yung balat nila. Kaya kailangang mag-ingat ka talaga. At ano pa, ano pa yung pangalawang tanong niya na ano, marami siyang tanong pero siguro mga dalawa or tatlo lang itong sasagutin natin. Ayun, nasagot ko na yung about sa pagpaligo, kung ikaw lang din ba ang magpaligo. Dalawa po kayo, pares-pares po kayo magpapaligo. Tulong-tulong kayo magpaligo, may area-area kayo. Dalawa kayo. Ang isa, magpaligo. Magpaligo lang ang trabaho niyan. Tapos ikaw yung tagabihis at magbalik sa kung saan ikaw yung magbihis, doon. Pero kung yung nagpaligo ay kapartner mo sa paligo ay mabait naman, tutulungan ka niyan. Magtutulungan kayo. So, pero wag kang masyadong umasa sa tulong. Dapat marunong ka dumiskarte. Ito lang talagang sasabihin ko sa'yo dahil pupunta ka ng nursing home, sariling diskarte mo, sariling ingat mo dahil merong ibang mga kapwa natin Pilipino na ipapahamak ka. Lalong-lalo na pag magka-partner ka ng ah, sip-sip sa amo. Yan yung talagang ano, iiwasan mo. At ano pa? Ano pa yung tanong? Yung break time. Yung sa break time, 12 oras yung duty nyo. So, meron kang break time na 2 hours, 12 to 2. Kami kasi 2 hours, 12. Na-experience ko lang to 2 hours yung break namin. So, 12 to 2 o'clock balik namin. So, mag-out kami ng 8 o'clock. So, meron kaming overtime na 2 hours. So, yun. Yung 2 hours na yan, fix yan every day. Then, about sa day off, every week kayo magdi-day off ng isa or pwede ka ring mag-request o magpa-day off ka dahil pagod ka. Pero pag walang tao talaga, ay magjo-duty ka talaga. So, di naman ano, kung kaya mong magtrabaho, trabaho lang dahil ang pinunta natin doon magtrabaho. So, ako kung papiliin ako, mas gustuhin ko yung magtatrabaho dahil kumikita tayo doon, magkapera tayo doon. So, yun, basta every week, meron ka talagang isang day off. So, free ka niyan. Ah, pwede kang lumabas kung saan ka pupunta. Ayun pala, meron pa siyang isang tanong. Libre po ba yung accommodation sa nursing home? So, iba-iba po yung ah, rules ng nursing home. So, sa amin, itong sinishare ko sa'yo ay based lang 'to sa akin na experience. Kasi sa amin, sa nursing home na pinagtrabahuan namin ay, ah, puwedeng libre kami doon sa pagkain, tubig, sa kuryente nagbabayad kami, aircon. Kasi gumagamit kami ng aircon. Yung room namin aircon. Tapos sa isang room, ano kami, 6 kami nakatira sa isang room dahil malaki yung room tapos parang bed spacer kami. Tapos 6 kami, kung magkano yung bill doon sa room na yon ng aircon, kuryente ba yon? Yan yung paghati-hatian namin. Yun lang yung binabayaran namin. Tapos sa pagkain, kung hindi ka maselan sa pagkain, kung hindi ka mapili, makakatipid ka dahil libre ka ng pagkain doon. Pero kung ano yung kinakain ng matanda, yun din yung kinakakainin mo. Libre ka kanin, bigas doon. Magluluto ka, may lutuan doon, pwede ka magluto. Pero kung ayaw mo naman yung pagkain doon ng niluluto ng taga kusina, so pwede ka ring magluto ng sarili mong pagkain, sarili mong bili. So yun lang. Yan yung naka-advantage doon sa amin na may lutuan kami doon, free kami magluto. Pero yung nilutuan mo, dapat malinis. So, yun lang. Sana mapanood mo to at kung meron pa kayong tanong about sa caregiving or anuman about doon sa Taiwan, mag-comment lang kayo dyan sa comment section. At sana mapanood mo to at ingat po kayo palagi.